Hey, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, ngayon, nasa 2nd Street ako. Ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo yung ganitong 2nd Street o yung mga bilihan ng mga ukay-ukay, segunda mano. Isa sa mga paboritong pinupuntahan ng mga kapwa ko OFW dito sa Japan. Ngayon, papasilip ko sa inyo kung ano-ano nga yung mga pwede nating mabili sa shop na to dahil ito ay marami dito sa Japan. So, nagkalat itong 2nd Street na to. I-rotate ko yung camera. Nagparking tayo ng bike dito. Ito yung bike natin. Pwede na tayong parking dito. Ngayon, share ko lang sa inyo kung ano yung 2nd Street dito sa Japan. Kung ano-ano yung mga meron na sa loob na pwede nating mabili. Ngayon dito sa loob. Ito yung mga pwede nating mabili dito sa loob. Kung mahilig kayo sa mga ganitong figurine, mga pang display sa bahayan, mga hilig sa mga anime. Madalas at karamihan sa mga 2nd Street yung mga ganito, mga kwento ito. Mga mahihilig sa ganitong mga collectible item, so may price din siya sila. Yan, mga batang 90s till now naman ay talagang pinapanood pa naman nila yung Dragon Ball Z. Yan, kung mahilig sa ganito, marami kayo makikita dito sa Japan na ganyan. Yan, tapos mga vintage, mga gato collecting, mga to sakyan, mga kalumaan na gatong sakyan. Mahilig din sila sa gato, mga kwento, mga ganyan. Kaya marami tayong pwedeng mabili dito, mga batang 90s. Ito, magkano mga price kagaya to? Mga 900 o 19. Ito medyo maliit lang pero may price na rin siya, 900, 1,000 yen o nasa 380 pesos at hanggang 400 pesos. Ito pwede natin mabili. Isang tangkal ko, Dragon Ball Z, yung mga prices niya. Yan. So dito naman sa banda rito ay mga gamit ng bahay. So hindi natin pwedeng mabili itong mga rep na to kasi ipapadala sa Pilipinas ay mabigat yan. Meron din sila mga second hand na mga gitara. So wala naman akong idea sa gitara pero siguro ito kagaya ang price niya 59,000, 60,000, 65,000 kasama tax. Ano? Ang ganda ng gitara dito. Siguro iba dyan brand new. Ay pag brand new siguro may kahon. At dalawang lapad. Nasa 8,000 to, 8,000. Dalawang lapad 8,000. Mayroon din silang mga camera dito. Yung mahilig sa awan. So, syempre, hindi naman bibili ng shop ito na may siguro damage o malalang damage yung mga. Siguro talagang umay na din siguro yung may-ari kaya binibenta. Kasi sila masailan din at mas mabusisi din. Pag nagbebenta yung mga kapwa na lang mga Japanese ay talagang chine-check din, double check nila mabuti. Yan. Kaya masasabi ko, pagka bibili kayo sa mga second hand street shop dito sa Japan ay quality pa rin naman siya kasi dumadaan pa rin talaga sa totally sa pagsusuri bago nila bilhin yung isang item kagaya na to, mga iPhone. Saka medyo mas mura na talaga siya. Ito maganda to, Sony wireless na siya, kaya lang medyo pricey, nasa 9,000. Madami kayo pwede mabili dito pagka nandito na kayo kung ano mga hilig yung mga bagay, mga gadget yan. So marami kayong pwedeng pagpilian. Maraming shop dito na mga original item din yung mga bibili nyo rito. Meron din mga cellphone, kagaya na yan, yung mga cellphone din. Kaya nga lang, karamihan pagka ito, use for only Japan lang siya. Bihira na yung online, ay open line. Yan. Ang laptop din. Pwede ito mga laptop ang kwento. Pwede natin ipadala sa Pilipinas to. At pwede natin ipa-translate through English, from Japanese to English. Siya. Ayan, medyo pricey siya. Marami kayong pwedeng makita para dito. At yung TV, kung trip nyo rin magpadala ng TV sa Pilipinas, pwede rin. Ayan. Pwede natin makabili ng mga TV din dito. Itong rep, itong washing, siguro hindi na. Ito nga pala mga kwento. Meron silang Shelline na binibili ng mga Pilipino at pinapadala sa atin sa Pilipinas dito. At oven, pwede rin ito. Kaya nga lang, 110 lang ito. Mga 110 lang ito. Sa atin, di ba, 120? 220.
Ayan. Ay, pero meron din siguro dito na nahahalo na 220 rin, naka yung voltahe sa atin. Yun, pwede nyo ipadala sa Pilipinas. Yun din yun na kailangan. Adapter ba yun? Gaya na to. Nasa 8,000. Kaya lang, medyo mahirap gamitin ito. Puro nakakanjit, nakahirga, nakataka na yung mga letra. At mabasa. Yun, dito tayo sa kabila. Yung mga speaker din, oh. Yung mga speaker. Maganda speaker dito mga to. Yan. Mahilig kasi itong gamit sa bahay. Uso pa rin pala itong gata, no? Yan. Tapos maraming anik-anik. Maraming anik. Ayun, mga saksakan dito. Ito yung sinasabi ko mga kwento na yung ibang kapwa natin trainee visa ay nagpapadala sila ng ganito. Ngayon, hindi ko pa siya na-vlog kung paano gamitin ito sa Pinas kasi iba po yung host nito saka sa tanggata na ginagamit. Ngayon, hindi pa ako nakapag-search dito. Gusto ko talaga i-vlog ito dahil marami sa mga kapwa nating trainee o SSW nagpapadala sa kanilang mga bahay-bahay. Kasi nga, magandang klase, matibay. Yung pintura na to hindi basta-basta natutuklap. Parang makapal, maganda yung pagkapintura na to. Maganda siya. Hindi siya basta-basta parang nagpe-feed ng isang taon, 2 taon. So, may maintain mo lang yung kalinisan na to at maalaga lang yung magandang klase itong mga to. Yan. Actually, so dito, mga pressure cooker, rice cooker, mga air fryer, mga ito naman, mga blender. Yan. Marami kayo pwede ipadala. Ito nga ito, pagka nasa second hand street na, siguro mas, kung pa rin siya, mas mababa pa rin presyo niya kasi sa original price niya. Hindi mo siya asin luma, makikita niya sa personal ito, hindi siya luma, as in makita mo luma na. Yan. So pwede kayo magpadala ng sa inyong mga bagahe at kung mahilig sa mga itong mga gamit, no? Malaking, kaya lang titignan nyo kasi yung iba 110 lang talaga. And then yung iba ay 220. Yung mga 220 pwede natin padala yun. Hindi na kailangan adapter. Mga blender, mayroon silang blender dito. Maganda blender ng klase ng gawa dito sa Japan. Yan. May kasi ganito. Mga plaplatito. Sa mga tita-tita, pang regalo sa mga kasal. Yan. Marami kayong makikita rito ng ganito. Mga kutsarita, malilit na baso. Hindi ko alam ang tawag dyan. So, pwede natin ipadala yan at pangregalo sa mga ikakasal, di ba? Mahilig sa mga gato, anniversary ng mga tito-tita ninyo. Yan. Pwede silang regaluhan ng gato. Kasi kadalasan, minsan nakikita ko talaga iniregalo yan eh. Kaya display sa bahay, pang sarili. Maganda po yung mga gamit pang bahay dito. Yung mga antik. Antik ba tawag doon? Mga sinauna. Yan. Mga rice cooker, madami yung rice cooker. Yan. Marami kayo makikita pala dito. Dito naman, kung gusto nyo din ng kawali, may brand nyo o may mga nagamit na siguro dito. Pero brand nyo, pagkagato siguro. Pagkagato mga kwento, may papel pa. Big sabihin brand nyo yan ha. Hindi yan second hand. Porque nasa second hand shop siya. Hindi siya second hand. Makikita nyo as in bagong-bago pa. So malaki yung kawali. Mayroon 28 cm. Oh. Pwede pang 3 kilo dyan pagluluto. Ha? Mahilig kayo sa pagluluto. Non-stick ito. Ano itong tawag dito? Ceramic. Coat ceramic na tawag dyan. Ayan, ganyan. So, pwede pang regalo sa mga tita-tita nyo. Pag papagahe kayo. Tutuwa yung mga yun. Nasabayan nyo ng yung sa pang sandok nila. Yan. Dito naman mga baso. O yung mahilig sa mga, di ba may mga bar, truck bar sa mga bahay. O yan o. Pwede kayong bumili ng, kaya lang medyo pricey nito mga kwento to. 550 isa. 550 sa 200 pesos yun. 220. Ganda rin o. Sa truck bar. Mahilig sa, kung meron kayong mga truck bar, pwede kayong bumili collector rito sa mga bahay nyo. Yan. So dito, sabi meron dito. Tawag dito. Ano, electric pan. So dito meron din siya. Mga ring anik-anik. So meron din pang gamit sa kusina pala. Mga itong second hand street.
Yan, oh. Mga panlabang sabon, panghugas. Yan. Maraming anik-anik itong mga to. So, ito, puro damitan na dito. So, gawin dyan. Ito, ayan, mga pang-estante. Marami kayo pwedeng pagpili na pang-display kung may kasi mga ganyan, no? Figurine. Ay, ito. Magkano ba to? Gusto ko itong bilhin eh. Bilhin ko nga to. Ganda na to. So, marami tayong pwedeng makita na pwedeng pang-display sa ating bahay. Mahilig sa mga banga-banga, mga stante, platera, yan. Sa mga tita. Okay ba? Yan. Gusto kong bilhin to, bibilhin ko to. Ito naman. Muna. Iwanan muna natin dito. Marami pa tayong iikutin para mamaya na pagbalik natin. Ayan, mga pamingwit. Meron sila mga pamingwit dito. Kung marami kayo mag-surf, mag-surf. Ito, meron silang pang surfing. Ito naman, gamit sa gamit pang gym, pang bubot, pang palaki ang katawan. Daming abubot. Ayan, mga mahilig kayo sa mga bag. Nangungulikta kayo ng bag. Yan. Maraming bag. Yung mga t-shirt dito mga kanto, mga iba branded talaga siya, talagang pricey. O kagaya na to, North Face. O, sa 4,000. 4,000. O, nasa 2,000. Nasa 1,800, 1,700. Second hand pa siya. 1,700, 1,800. Pero may pangalan kasi North Face siya. Kaya, yung iba rito talagang branded siya. Tapos, medyo pricey. Marami namang kon dito. Marami mura. Tagpa 500. Ganun. Ayan. Mga sandal. Ayan. Marami tayong pwedeng mabili pala dito. Mga sombrero. Mahilig sa mga cup. Ito. May mga cup din dito. Ito Marlboro. New Era. Mga Reebok. Mga talagang mga makasabi kong branded. Wow, oh, ito. Sapatos din meron. Mga sapatos din. Kaya lang kung sayang ako sa Reebok. Yan. Kung may sapatos, meron din dito sa second hand street. Marami palang mga sapatos dito. Pwedeng pagpilian. Hindi, bibili kami Mga wallet. Bibili kami ng mga sombrero. Ito yung mga medyo pricey na to. Kagaya na to. Nasa isang lapad na. O nasa 3,500 na. 3,500. Ito ano ba pang yakin? Anong size to? Ito ano ba? Ang pulutan. Ayan. Mga pang-formal attire na mga pang-cup na mga kalakihan. Mga kababaihan. O. Maraming ganito. Tapos ito yung mga gatong basket. Magkano kayong ganito? Magkano ba ito? Tingnan natin ito. Isa, mura lang. pwedeng pang lola. Di ba? Mga paborito mong lola, ganyan. Pag nakita na rin, natutuwa yung mga yun. Mura lang sa 600 pesos lang ito. Meron tayong pang regalo. Ito si lola dyan. Itong mga gawa, titibay din ito. Ito medyo to mga kwento. Medyo pricey na ito mga to. Ito mga original na LV o Louis Vuitton. Kaya itong bag na to, nagkakahalaga siya ng 93,000. Magkano yung 93,000? Nasa 30 to 35,000 sa Philippine money. 93,100 sa yen. Mga LV yan. 30 to 35,000. So nasa 20,000. Grabing LV yung mga ang ganda. Ang ganda niya, ang gaganda din ng price. Legit po yan, ang gaganda. Kung mahilig ka sa itong mga bag, mga kababaihan, mahilig ka sa mga may pangalan, kagaya ng LV na to, at mahilig ka sa second hand, makikita nyo sa
Sa mga second hand ito, mga LV bag na to. Ayan. Praga, Balenciaga, ayan, mga Gucci. Medyo talagang pricey sila. 20 to 30, ganyan ang mga price nila. Okay lang, kayang-kaya naman na ng mga may sa buhay yan eh. May kaya sa buhay. Ito mahal, kakain to. Tignan nyo. Ano, magkano ba ito? 142,000. Nasa 650, 60. Ganyan. 50 to 60. Ang daming bag na ito. Mahal naman. 129,000 yen. 130,000 yen. 13 na lapad. Grabe. Ang ganda ng mga Louis Vuitton talaga. Wow. Louis Vuitton din ito mga ito. Yan, mga pricey. Tapos ito na, dito na mga medyo kaya natin yung mga price. Kagaya na ito, isang bag na ito, pang dalaga. 2.9 sa 1.2 sa pesos. 1.2, 1.3. Yan, yan. Maraming ganyang pag dito na. Kung marami kayong mga pamangkin, mga chikiting na mahilig sa gatong pag, ay marami kayong mabibili dito. Marami kayong mabibili dito. Ang mga gandang klase itong mga kwento sa tunay. Kung tunay talaga mong pamangkin dito, pagka nabili mo to, tuwa na yun. Yayakapin ka sa tuwa. Ang ganda. May mga sosyali mong pamangkin dyan, mga di ba, yung mga dalaga nyo dyan, maganda ayan, mga pang mamis o yung mga pauwi at magbabakasin sa Pilipinas. Ayan, meron din mga kon dito, tawag dito, maleta, branded second hand, meron yan, mas mura dito. Ayan, may pinaturo pa sa atin, ang ganda mga relo din sa dito, mabibili na second hand din. Marami kang pwede mapagpili. Puro G-Shock. G-Shock. Alam ba itong mga G-Shock? Ano sila? Yan, pwede din pagpili. Marami tayong mapipiling relo. Pang bata, pang kay sweetheart, yan. Pang kay mister. May kay tatay, kay nanay, yan. Pwede. Magagandang klase pa itong mga shades. Diba, pricey din yung mga shades nila. Diba, maganda rin shades nila. Ito, mga abubot naman sa mga kalakihan, kababaihan, mga mahilig sa ganitong abubot. Ako po, ma-addict kayo sa ganito dito sa Japan, lalo pagka nasa mga second hand shop kayo. Talagang hindi mawawala yung mga ganitong mga pangkuan ng mga pang-anik-anik natin yan. Karaming ganito dito. Ang ganda nila, yung mga beads na to. Ang ganda ng mga beads na to eh. Saka ito, kakaiba siya. Ang ganda niya. Kakaiba siya. 330 lang. Yan, kung mahilig ka sa mga ganito, marami kami bibili. So, ayan mga kwento. So, pahali binili ko lang itong figurine nakita ko. Ang gandang pang display sa bahay. So, dyan na lang nilalagay yung mga binibenta nila. So, ayan. Ito ang second hand street o second hand shop. Isa sa mga bilihan ng mga okay o mga sekunduanong gamit pang bahay o pang sarili. Yan. So, hindi mo akalain talaga na isang okay second hand shop itong store na to dahil talagang naka-organisado lahat, naka-separate, naka-bisection. Hindi kayo mahirapan mamili o pupuntahan yung mga gusto nyo bilhin. Yan. Yan. Ganyan sila manuri pagka mayroong binibentang mga gamit, lalo na mga bike, mga ganyan. Talagang ganyan sila nanunuri. Dalawang tao ang nag-check kung ano yung mga diferensya ng mga binibenta o kung luma na o bago pa. Yan, ganyan sila mag-check mga kwento. Diba? Kaya
quality at good item pa rin talaga kapag ka nakakabili kayo ng mga ganyang mga bagay dito sa mga second hand unit o second hand shop. Yan. So ayan, tapos na nating may vlog yan. I-share ko na sa inyo kung ano ang meron dyan sa loob. So marami kayong makikita, ha? At gabi naman na tayo uuwi na. At malamig, medyo malamig pala ngayon dito sa Japan, ha? At tayo mag-isa lang, nakabike lang tayo. Ayan, yung bike natin, dyan natin pinarking. So paano? Hanggang sa muli, ako si Kuya Marvin at ito ang Margab Experience.